So ito na mga kapatid, nako, Robin Padilla mga kababayan, unti-unti na pong nilalaglag si former President Duterte mga kapatid. Noong magsalita ito mga kababayan patungkol sa totoong estado ng utang ng Pilipinas. Paano ba naman kasi mga kapatid? Hindi po alam ni Padilla kung sino po ang presidente mga kababayan na naglubog sa Pilipinas sa napakalaking utang. Kaya tuloy mga kapatid, itong nasabing video ni Padilla na nagsisirculate ngayon sa Facebook ay puro po panlalait mga kababayan ang inabot ni Robin. Pero bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala nagbabalik para sa panibagong update at inaanyayahan ko po ang lahat na mag-subscribe, no, at paki-turn on po yung notification bell natin dyan para every time na mag-upload tayo mga kapatid ng panibagong content natin ay mano-notify po kayo at paki-like na rin mga kababayan ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito na nga ang balita mga kababayan. Kumakalat po ngayon sa Facebook mga kapatid itong nasabing video ni Padilla na kung saan mga kababayan kinukundi na nga po ni Robin Padilla mga kapatid ang mga naupong leader sa ating bansa na naglubog sa Pilipinas mga kababayan sa napakalaking utang. Ang problema mga kapatid, napaghalataan po ng netizens mga kababayan na hindi yata nagre-research si Padilla. Dahil mga kapatid, tira ng tira si Padilla, hindi niya alam mga kababayan na ito palang kanyang puon at amo na si former President Duterte mga kapatid ang naglubog sa Pilipinas sa napakalaking utang. At ito guys, panoorin po natin ang video at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Mga kapatid, ang utang po natin ngayon nagpas na sa leeg natin, nasa 16 trillion na tayo. Kaya kahit na sinong pumarap sa inyo na sinabing siya ay mataas ang pinag-aralan at siya'y nag-aaral sa abroad at nag-aaral kung saan-saan, nasa ng bansa natin, may pinuntahan ba? Puro tayo utang, nabubuhay tayo sa utang, kaya hindi pinag-uusapan ng utang dito. Dahil lahat ng naupo, puro utang. Sabi ni Padilla mga kababayan, hindi na daw ngayon pinag-uusapan ang laman ng utak. Dahil laman, nawawala ako. Dahil lahat daw ng naupo mga kapatid na leader sa bansang Pilipinas ay puro utang ang ginawa. Ngayon mga kababayan, hindi po alam ni Senator Robin Padilla mga kapatid na itong kanyang boss at amo, no, na si former President Duterte, boss na, amo pa, no? Na itong kanyang boss mga kababayan na si former President Duterte ang siyang totoong naglubog sa bansang Pilipinas mga kapatid sa napakalaking utang. Ito ang datos mga kababayan para hindi po tayo mapagkamalang nagfe-fake news. So nag-research tayo mga kapatid. Nag-research tayo mga kababayan. So dito mga kapatid, dito natin makikita kung paano po nalubog ang Pilipinas mga kababayan sa napakalaking utang, trilyon-trilyon po mga kapatid. Hindi pa pinapanganak ang mga apo ninyo mga kababayan, may utang na po talaga silang literal. Bakit kamo? Ito mga kababayan ang datos. Under the Arroyo administration mga kapatid, ang iniwang utang ni Gloria Arroyo kay sa sumunod na administrasyon, which is yung administrasyon ni Noynoy Aquino, ay 5.13 trillion. Take note guys, 5.13 trillion. No? Noong dumating si Noynoy Aquino mga kababayan at naging presidente ng Pilipinas, umabot po ang utang ng Pilipinas mga kapatid sa 5.94 trillion. So magkano ang itinaas mga kapatid? According sa datos mga kababayan, from 5.13 trillion mga kapatid, nag-increase po ang utang ng Pilipinas under the Aquino administration ng 15.8%. No? Kasi mga kapatid, ang kabuang utang po na naiwan ng Aquino administration at tinurn over sa Duterte administration mga kababayan is 5.94 from 5.13 kay Arroyo mga kapatid, naging 5.94 trillion under the Aquino administration. Yun po ang pinakamalaking utang na iniwan ni Aquino kay Duterte. Pero mga kababayan, dito mga kapatid, dito na nagsimula ang kalbaryo ng bansang Pilipinas. Noong naupo si Digong mga kapatid, no?
Ang tinurnover ng Aquino administration sa kanya na utang is 5.94 lang. Pero noong naupo si Digong, mga kababayan, umabot po ang kabuuang utang ng Pilipinas, mga kapatid, sa 12.79 trillion. Dito na, mga kababayan, no? Dito na talaga tayo nalugmok sa utang. Dahil kay Duterte, noong naupo si former President Duterte, mga kapatid, ay nadagdagan po ang utang ng Pilipinas, mga kababayan, ng 6.85 trillion. Biruin nyo yan, mga kapatid. Sobra pa po sa doble, mga kababayan, ang itinaas ng utang ng Pilipinas. Ngayon, mga kapatid, kung tatanungin ko kayo, sino po ang leader, mga kababayan, na nagparusa sa Pilipinas sa napakalaking utang? Ito, mga kapatid, hindi po alam ni Padilla ito. At halatang hindi talaga nagre-research si Robin Padilla, mga kapatid, bago po siya magsalita. Biruin nyo, mga kababayan, tira ng tira si Padilla, mga kapatid, patungkol dito sa mga leader na naglugmok di umano sa bansang Pilipinas sa utang, pero hindi niya alam, mga kababayan, na itong kanyang puon na si former President Duterte, mga kapatid, ang naglubog sa Pilipinas sa utang. Diba? Mga kababayan, dito natin makikita, mga kapatid, ang kahalagahan po, mga kapatid, ng pagboto ng mga ihahalal nating mambabatas. Biruin nyo, mga kababayan, abogado. Senador si Padilla, mga kapatid. Pero tingnan nyo naman, mga kababayan, tira ng tira si Padilla nang walang ginagawang pagre-research. Diba? Tuloy, mga kapatid, lumalabas dito sa mga sinabi ni Padilla na para bang tinitira niya si former President Duterte. Dahil, mga kababayan, si Duterte po ang naglubog sa Pilipinas sa napakalaking utang. Piruin mo, 5.94 lang, mga kapatid, ang iniwang utang ng Aquino administration. Pero noong dumating si Digong, mga kababayan, 11.15% po ang in-increase ng utang ng Pilipinas. Mas malaki pa sa doble, mga kapatid. Diba? Ganon, mga kababayan, ang nangyari under the Duterte administration. Ngayon, mga kababayan, umabot po under the Marcos administration, mga kapatid. Tama po si Padilla doon. Umabot po, mga kababayan, ng 16.6 trillion ang kabuuang utang ng Pilipinas. Kasi, mga kapatid, under the Marcos administration, nakautang po si PBBM ng 3.84 trillion. Bakit siya nangutang, mga kababayan? Ito, analyzation ko lang to, mga kapatid, ha. Kaya nangutang ang Marcos administration, mga kapatid, dahil kailangang tustusan ni President BBM yung ginawang increase ni Digong, mga kababayan, dito sa mga sahod po ng mga pulis at AFP. Siyempre, mga kababayan, kulang po ang pondo ng Pilipinas. Kulang po ang resources ng Pilipinas, mga kapatid. Kaya kailangan talaga mangutang ng kaunti ni President BBM para ma-maintain niya, mga kababayan, yung mga sahod ng ating mga empleyado sa gobyerno. Especially ang AFP at PNP. Ito po yung rason, mga kababayan, kung bakit ang isang presidente, kahit anong sigaw na ng mga ibang government agencies dyan na, oy, Mr. President, iangat nyo naman po yung sahod namin. Hindi po nila basta-basta yan inaangat, mga kapatid. Dahil po, mga kababayan, ang isa sa puproblemahin ng presidente dyan, taon-taon, mga kapatid, is kung saan niya kukunin yung budget para ma-maintain niya yung demand na sahod ng mga government agencies. Tulad na lang dito, mga kababayan, sa ating AFP at PNP na kung saan talagang pinabura ni Duterte, mga kapatid. Ito para lang klaro, mga kapatid, hindi ko po na tinitira ang ating AFP at PNP. Gusto ko lang ipakita sa inyo dito, mga kababayan, itong totoong motibo ni Duterte, mga kapatid, kung bakit niya priority, mga kababayan, na taasan ang sahod ng AFP at PNP. Kasi nga, mga kapatid, ganito po yan. Kaya po, mga kababayan, inangat ni Digong ang sahod ng AFP at PNP, mga kapatid. Naniniwala kasi si Duterte, mga kababayan, na pag bumaba siya sa pwesto, tatanawin ito ng AFP at PNP, mga kababayan, itong ginawang pagtaas ni Digong sa kanilang sahod na utang na loob. At sa pamamagitan niyan, mga kapatid, kung sakali man merong gagawin si Duterte na tulad ng ginagawa niya ngayon, mga kababayan, na
tawag dito, pinapabagsak niya ang Marcos administration, naniniwala siya mga kapatid na sa pamamagitan doon sa kanyang ginawang pag-increase sa sahod ng mga AFP at PNP ay mapapasunod niya ang mga ito mga kababayan dahil meron silang utang na loob kay Tatay Digong. Pero mga kababayan, nabigo po si Digong. Nabigo po siya mga kapatid. At isa yan sa dinaramdam ni Digong na kung saan mga kababayan, binubuy-buy po yan ng mga alipores ni Digong sa AFP at PNP. Na di umano, itong mga AFP at PNP daw mga kapatid ay walang utang na loob kay former President Duterte. Si Duterte lang daw kasi mga kababayan ang nag-angat sa kanilang sahod. Tapos ngayon, noong nanawagan si former President Duterte mga kapatid na mag-withdraw sila ng suporta nila kay PBBM ay hindi daw po sumunod mga kababayan itong AFP at PNP. Pero inyo mga kapatid, dahil sa pang-personal na interest ni former President Duterte, ang laki ng iniwang utang ng Duterte administration. Ganun mga kababayan ang nangyari. Nilubog tayo ni Duterte mga kababayan sa napakalaking utang dahil lang mga kapatid sa kanyang mga pang-personal na interest. Itong lahat ng ito mga kababayan, hindi po alam to ni Robin Padilla. Kaya masasabi ko mga kapatid, napakatanga ni Robin. Hindi niya alam na sa kanyang sinasabi mga kababayan dito sa kanyang pagtutuligsa sa mga leader di umano na naglubog sa Pilipinas sa napakalaking utang ay tinitira na niya pala mga kababayan ng patalikod si former President Duterte. Paano? Hindi niya alam na si Tatay Digong mga kababayan ang naglubog sa Pilipinas sa napakalaking utang. Yun mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to. Kung nagustuhan niyo po ating content ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like mga kapatid ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang.